Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniuutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na pook, at doon pinagsasasadya ng mga tao, buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-6 na linggo sa karaniwang panahon at atin pong isinasama sa atin pong pagdiriwang ang kagalingan para sa lahat ng mga may sakit na kung saan ay atin din pong hinihiling ang pakikiisa at tulong ng mahal na Birhen ng Lourdes para po sa lahat ng mga may sakit. Noong nakalipas na linggo, narinig natin na pinagaling ni Jesus ang biyanan ni Pedro at pagkatapos noon, halos lahat ng mga may sakit ay dinadala sa Kanya. At ninais din ni Jesus na lumipat pa ng ibang lugar upang doon ay magpahayag ng mabuting balita at pagalingin din ang mga may sakit doon. Ngayon, sa atin pong narinig na kwento ay tungkol pa rin sa taong may sakit. Kung nung nakalipas na linggo, may mga taong nagdadala ng mga may sakit. Kasi responsibilidad natin kung sakaling tayo po ay masigla, tayo po ay walang karamdaman, responsibilidad natin na suportahan ang mga may sakit. Alalayan sila, tulungan sila, paliguan, dalhin sa simbahan, ipatawag ang pari para pakumpisalin, pakumunyonin, pahiran ng langis para sa may sakit. Yun ay responsibilidad at pananagutan ng mga malalakas o masisigla. Malinaw po ba? Ngayon, kung sakali para sa mga may sakit, ito naman ang paalala sa atin ngayon. Hindi porket may sakit ka, wala ka nang gagawin. Hindi rin naman pwedeng may sakit ka, ipapaasikaso ka na lang. Mayroon ka ding responsibilidad. Meron ka ding kailangan gawin para bang tulungan mo din ang iyong sarili. Huwag lang yung basta iaasa na natin sa iba yung mga dapat din na gagawin mo. Kasi kung tutulungan mo din yung sarili mo, mas magiging mabilis ang paggaling ng kung anumang karamdaman na nararamdaman ninyo. So, sana po, no? Hindi ko alam kung bakit kayo nagkasakit. May kanya-kanyang dahilan o kung anumang ginawa natin kung bakit tayo nagkasakit. Pero pakinggan po muna natin. Sa unang pagbasa sa aklat ng Levitico, no? Ito yung aklat na nagsasaad ng mga tuntunin kung ano ang dapat gawin ng isang tao. So sa context natin ngayon, ano ang dapat gawin ng isang taong may sakit? Sabi po dito, kung ang isang tao, kung ang balat niya
ay magbago ang kulay, mamaga, o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong. Sabihin nyo nga po, ketong. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung may ketong. O hindi naman na nakakatakot kasi may gamot na ngayon, no? Para dyan. Pero noon, walang gamot ang sakit na ketong. Medyo, ito na yung pinakamalubha, no? Sa paglipas ng panahon, yan, pumasok yung HIV, pumasok yung AIDS, yung pinaka-latest natin, yung COVID. Nandyan pa rin ang COVID, hindi nawawala yan. Hindi rin naman nawala yung ketong. Nakakahanap lang tayo ng lunas at paraan paano ito maiiwasang hindi na kumalat o mapagaling. Malinaw po ba? Okay pa tayo? Okay. Kung sakali daw magkaroon ka ng sakit sa balat, lalo na yung ketong, ang sabi po dito, dapat kang magsuot ng sirang damit, hindi ka magsusuklay, tatakpan mo ang iyong nguso, at laging sisigaw ng marumi-marumi. Para ini-inform mo, kung sakaling dumadaan ka, i-inform mo yung mga tao para yung mga tao din iiwas, lalayo, para hindi sila mahawaan o hindi ka makahawa. Ibig sabihin, mayroon ka pa ring responsibilidad. Hindi pwedeng sarili lang ang iisipin. Hindi pwedeng wala kang pakialam. Hindi mo pwedeng sabihin na may sakit ako, kawawa ako, kaya kailangan, no? O kaya naman, ililihim mo ang iyong sakit. Kadalasan, ganun, no? Pag kinamusta mo ang isa, kamusta ka? May sakit yan, pero okay lang. Okay lang. Hanggang sa stage 4. Malubha na, hindi na natin matutulungan kasi inilihim. Sa kung anong dahilan, kung bakit inilihim. Kaya nga dito, no, pinapaalala yung tuntunin. At hanggat, sabi dito, hanggang may sugat, ituturing siyang marumi at sa labas siya maninirahan. Sa labas. Kaya kahit sa loob ng pamilya, hindi siya pwedeng makasalamuha, hindi siya pwedeng lapitan, kasi nga nakakahawa. So may tuntunin na dapat tandaan ang isang taong may sakit. Kailangan mo ding isipin, hindi lang ang iyong sarili, kundi ang mga tao sa paligid mo. Makakaapekto ka ba sa kanila? Mahahawaan mo ba sila? Yan sabi ni San Pablo, di ba, sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, no, sinisikap niya, no, mabigyan ng kasiyahan ng lahat ng tao sa bawat ginagawa niya. At hindi ang sarili niyang kapakanan ang kanya lang iniisip, kundi ang kapakanan din ng marami. Kaya, napapaisip ako, no, anong ginagawa nung taong may ketong doon sa kung nasaan si Jesus? Kasi may lumapit kay Jesus. No? Nanikluhod, nagmakaawa, lumapit kay Jesus. Babalikan natin yung aklat ng Levitico. Palihim siyang lumapit. So, hindi ko alam ilan na ang nadikitan niya. Di ba ganun pag COVID, no? So, lahat ng nadikitan mo, lahat ng nasa paligid mo ay, ano nga tawag natin doon? Anong tawag natin doon, di ba? Ano yan? Kapag nakasama kita, nakasalamuha kita, pwede ka na rin maging COVID noon. Pwedeng carrier ka na, pero may tayong mga terms noon, no? Nung suspected, ganyan, no? Basta, ganyan. Pero siguro dito, i-imagine natin, no? Kasi dapat, yung tao, sisigaw ka ng marumi, para i-alerto mo yung mga tao, di ba? Pero dito, sabi sa Ebanghelyo, may lumapit kay Jesus, nanikluhod, nagmakaawa. At ang sabi, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Naawa si Jesus, kaya agad-agad gusto ko gumaling ka. At doon, sinabi ulit sa lalaki,
Gawin mo kung ano yung naaayon sa kautusan ni Moises. Magpasuri ka para ma-declare na magaling ka na. Yan lang, siguro sadyang may attitude yung lalaki. Anong ginawa? Hindi sinunod yung alituntunin o panuntunan. Anong ginawa? Ipinamalita sa mga tao ang nangyari. Alam kung sobrang excited ba na makabalik siya, no, makasama ulit yung mga barkada. Pero yun lang, sabi nga, naging selfish ulit yung lalaki. Inisip na lang kung ano yung kaligayahan nararamdaman niya. Kaya, imbis na marami pang mapagaling si Jesus, hindi na siya makapasok dahil sa ginawa ng lalaki. So, minsan talaga yung problema natin, attitude natin, no? Yung ugali natin. Nung walang sakit, problemado ko. Ang hirap mong pasunurin, ang hirap mong pagbawalan, ang hirap mong paalalahanan. Nung may sakit na, ang hirap mo pa rin alagaan, ang hirap mong painumin, ang hirap mong sabihan. So, ano mangyayari sa atin yan? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag matigas ang ulo. Tigasan ng ulo, pag malakas, sige, inom. Inom pa. Pag nakaramdam na, wawa naman ako, walang nag-aalaga sa akin. Walang gamot sa center. Mahirap pong magkasakit dito sa bansa natin, ha? Tandaan nyo yan. Hindi maayos ang health, healthcare natin, no? Kaya mahirap magkasakit. Walang maayos na programa ang gobyerno para sa mga nagkakasakit. Kung mayroon mga health insurance, kulang pa rin. Kaya imbis na gumaling ang may sakit, lalong nagkakasakit. Pero bago tayo humantong doon sa pagkakasakit, tiyakin na natin na sinusunod natin yung mga prescribe o prescriptions, mga alituntunin, mga dapat nating gawin para mas makaiwas na tayo doon. And nabanggit ko to last week, di ba? No? Nung bata-bata pa, ayaw mag-exercise. Kung kailan 60 years old, sumba ng sumba. Hindi na nga makasabay sa tugtog, di ba? Ngayon, simulan na ngayon yan. Tapos pag nagkasakit, drama-drama. Pinababayaan. Ay ngayon pa lang, wag mong pabayaan. Kasi kailangan, sabi nga, no, isipin mo din, no, pag nagkasakit ako, meron ba akong sapat na ipon? Meron ba ako para hindi rin naman ako nakaka-agrabyado, nakaka-perwisyo sa iba? Kasi di man, minsan mga kapatid ninyo, mga pamilya ninyo, may kanya-kanya din silang mga inaasikaso. Mahirap. Okay pa tayo? Hanggang alas 6 tayo. Pero sana po sa linggong ito, kung saan ay ginugunita natin ang pandaigdigang araw ng mga may sakit, alalahanin natin. No? Mayroon mga taong may pinagdaraanan, physical na pinagdaraanan, kailangan nila ng tulong, kailangan nila ng suporta. Sa lahat po ng mga may sakit, tulungan din ang sarili. Magdasal, manalig lang, lumapit kay Jesus kasi wala namang ibang pwedeng makapagdulot sa atin ng kagalingan kundi si Jesus pa rin. Amen?